Maingay? Oh my God, may fish guys! Masaya? At puno ng kulay. Yan ang konsepto ng bagong taon para sa karamihan. Kasama ang pamilya sa hapag at nanonood ng mga paputok sa kalsada. Ngunit, paano nga ba magdiwang ng bagong taon sa malamig? Tahimik at walang kakulay-kulay na kahariang para sa mga patay. Sumunod po tayo sa Oplan Iwas Paputok at tiyakin ang masaya at ligtas na bagong taon para sa lahat. Dahil sa Bacoor, at home ka dito. Alas 8 ng umaga nang bisitahin namin ang isang public cemetery dito sa Maliksitu sa Bacoor, Cavite, kung saan naabutan namin ang isa sa mga caretaker ng sementeryo. Tunay kong pangalan, Berhinia de Umaso. 5 naging asawa ko, 10 naging anak ko, ang apo ko 6. Pero wala sila sa akin dito. Ano po yung trabaho niyo dito? Yan, mag-alaga lang ng mga katulad ng pag may dalaw, assist ko sila yan. Yan ang hanap buhay ko. Pagka walang dalaw, gutom. Wala po ibang source of income? Wala. As in, wala. So, ilan taon niyo na pong ginagawa yung gano'n? Tagal na. May 15 years na. 15 years? Oh. May higit pa. Simula ba? Parang bata-bata Hindi. ako kayo? Hindi man ako lumaki rito eh. Kasi sabi ko nga sa inyo, di ba kanina, 1997, doon ko lang sila nakilala, itunay kong magulang. Tapos umalis uli ako, gawa ng ayaw nila sa akin. 2000 atay. Tsaka ako lang sila na bumalik dito. Doon po din nag-start na, di ba Oo, kayo na dito na. magtatrabaho po kayo dito? Dito na ako talaga umuwi. So, yung taon po na pagtatrabaho niyo, yun din po yung taon na nakatera din kayo? Nagtrabaho ko sa eternity. Nagtrabaho rin ako dito. Sa eternity muna ako una. Magano ng mga Bermuda. Kasi malaki rin ang income dyan pagdating ng udas eh. Ang tao na lang naman dyan ang naabatan mo pag-alaga dyan. Kaya pagka, pag hindi ang tao na naabatan mo, o hindi magiging income mo. Kasi nagbuwanan dyan eh. Yung buwanan, okay lang na ialis mo muna. Tao na lang talaga yahin mo. Yung trabaho niyo po ba is parang ginusto niyo po ba? O ginugusto niyo lang ano? Gusto ko rin kasi kailangan mong magtrabaho talaga ng ganyan. Pero sa totoo lang, hindi ako sanay sa mga ganyan trabaho. Wala, patay naman nag-ampun sa akin. Hindi naman ako pwede sumikip sa kanila dahil ano nila sa akin. Kailangan tumayo ako sa video pa. Kailangan talagang magsumikap lang talaga ako. Pagka hindi ka kasi marunong, tsaka isa dyan yung pakikisama. Pakikisama talaga ang puhunan mo. Pag hindi ka marunong makisama, wala tutulong sa'yo. Bagamat kontento na sa kanyang buhay kasama ang mga anak, bakas pa rin sa mga mata ni Virginia ang lungkot, marahil ay dulot ng kahirapan at kakapusan, sapagkat hindi naman araw-araw ang kita sa hanapbuhay na kanyang pinasok, at tila ba ang pagbangon sa bawat umaga para sa kanya ay nagsilbing malaking pagsubok. Pagkano yung kinikita niya sa araw-araw? Araw-araw, minsan kumikita ako dito, 500. Minsan pag nasuswerte na may nagpagawa ng lapida, yun, malaki-laki, libo talaga. Minsan naman, 0, pagka walang dumalaw, yan.
Sinubukan nyo na pong maghanap na ibang trabaho? Yung iba pong source of income, ganun. Hindi. Dito sa naging buhay ko ngayon, hindi. As in talagang hindi. Dito na Pero nung dalaga pa ako, nakapagtrabaho sa mga pabrika. Sa Kimberly, sa Acklin, sa amin. Marunong ako mag-shower. Marunong ako manahi. Marami pa po kayo yung mga alam na yun. Marami akong alam na ano. Hindi lang to. Kasi lahat yan dapat pag-aralan mo. Para pagkalibawa, namatay magulang mo, lahat mapapag-aralan mo yan. Ano naman po sa pagtira niyo po dito, ano po yung parang pinaka nakakatakot na nangyari or pangyayari para sa inyo? Dito, pag may sakit, lalo at wala kang pera. Yan. Oo, totoo yan. Lalo pag wala kang pera, may sakit ang bata, may sakit ang wala ka pang tatakbuhan. Pamilya mo na, aayawan ka pa, kaysa sabihin, bibili lang ng droga yan, bibili lang ganyan. Wala pong parang elemento, mga multo, gano'n? Wala. Multo? Mas demonyo pa ako eh. Totoo lang eh. Walang mga ganyan sa akin. Hindi uso sa akin yun. Yung may mga krimen po dito noon? Or may Wala. mga ganap na? Wala. Aksidente? Wala. Wala talaga. Doon sa kabila, meron pa. Marami po. Kasi doon may nirate doon eh. Tsaka pinatay doon eh. Sa kabila. Tagusan kasi tao doon. Tsaka may mga sulok-sulok pa namin. Eto, dito nga, maliit nga lang yan. Pag tumawid ka sa industry na yan, eternity na. Pag dito lumabas ka, yun, kalsada na. Kung may magbabantay naman po sa anak niyo, may Oo, agad pwede. po na ibang trabaho. Ano Oo po na yung naman. trabaho gusto niyo? Pwede pumasok sa sentro, sa ano. Pwede yun kahit saan. Basta po parang makakapagkuha Oo. ng pera. Paano niyo po naisipan na dito na po tumuloy or tumira dito sa pinagtatrabahuan niyo? Sa mga nanay ko. No choice din sila sa akin eh. Pero hindi ako nasama sa kanila. Baga sariling kayod ko, sariling pagkain namin. Pagka wala kami pagkain, hindi ako parang manghingi sa kanila. Ayoko nang parang magsumba. Di bali sa ibang tao ko humingi. O tanggap ko yung sumba nila. Pero yung dyan. Bawat salitang kanyang binibitawan ay nagsisilbing ebidensya kung paanong ang kahirapan ay unti-unti siyang hinubog, minulat, at tinuruan kung paano tumayo sa sariling mga paa hanggang tuluyan niya ng yakapin at kapitan ang trabahong kasama ang mga patay para magpatuloy sa buhay. Pag pag undas, marami po kayong kita talaga. Oo. Nasa magkano po? 10. 10 malinis na yun. Labas na lahat ng gastos doon. Mahawakan mo, 10. Yan ang dyan. Sa lalating po na New Year, paano niyo po New Year? Meron yan. Basta puno bigasan ko, puno ang gatas ng anak ko. May mga mantika toyo ko yan, may mga sardinas ako, may mga grocery ako. Okay na po yun. Hindi niyo po kasama yung iba yung pamilya ko. Okay lang. Kasi nagbibideo ko naman kami ng mga kukantahan. Masasabi niyo po ba na masaya kayo? Masaya ako. Sa Solo lang ako, wala akong problema. yung sa trabaho niyo po, or sa buhay niyo po kayo, kontento na po ba? Contento na ako. Okay na ako. Okay na ako ng ganito. At pati mga anak ko yung mali ko, okay na ako. Pero kahit po kontento kayo, mahirap pa rin. Mahirap pa rin sa mahirap. Kasi minsan kasi mararanasan mo yung wala talagang income na pumapasok. Yan ang yun. Pero isang araw lang naman, 2 araw lang naman. Hindi naman talagang totally isang buwan. Hindi naman. Pero kaya pa. Kaya. Ayan, Kaya, hanggat buhay ako, kaya ko. Kahit hinihinga na ako, kaya ko pa rin. Ano po yung konsepto niyo ng pagiging mayaman? Mayaman ako sa kaibigan. Mayaman ako sa anak. Pamilya po ang konsepto niyo.
So, masasabi niyo po mayaman kayo? Mayaman ako sa mga anak ko. Mayaman ako. Content na ako doon. Pero yung mga karangyaan, mga ano pa, hindi na. Hindi na material. Hindi. Hindi ko kailangan yan. Kasi pag namatay ako, may iiwan ko rin yan eh. Gagaw-agaw pa sila, di magkanya-kanya silang buhay. Kasi ako, kontento lang ako sa mga anak ko. Ano po yung gusto niyong magbago sa buhay niyo? Magbago? Opo. Di ba sinabi ko na sa'yo kanina na mahirap magbago talaga na ano, sa salita. Opo. Nasa tao yan eh. Yung sa pagdodroga ko, unti-unti ko lang yung nakaalis. Kasi hindi po pwedeng bibiglain. Yun lang. Yun lang ano ko. Kasi pagka nabigla yan, tibo ka nga ang bukin ko. Pero sinusubukan niyo naman na po. Oo naman. Nasa tao yan. Hindi kailangan salita lang ano. Nasa tao yan. Mabuti naman po yung ano. Okay na. Paggamit niyo ng Okay na yan. Pagka may pera ko, bili mo lang ng mga kailangan mo. Pag may sumobra, yun. Yun lang. Saan po kayo natutulog? Dito. Wish ni Wish ko? next year. Wish ko? Wish niyo po next year. Wish ko marami ako sana pera. Pag may pera ako, may bili ko yung anak ko ng kung ano yung gusto niya. Yun. Yun lang. Kaya na ako dun. Wala na pong material. Wala akong material. Kahit sa sarili ko wala na. Ayun lang, pag dadating ng undas, palit cellphone. Yun lang inano ko kasi para may nakikita ko pagdating ng undas, eto na napagtrabahoan ko ng isang taon. Ito, kinita ko. Ayan yung ano. Reward niyo po sa sarili niyo. Parang ganun. Para pong ang undas, pasko sa inyo. Oh! Sa totoo lang, nabili ako ng mga gamit dito eh. Bibili ka ng grocery. Baka mamaya manakaw eh. Opo. Bumili na ako ng electric fan yan. Ninakaw pa, ganito electric fan lang. Ninakaw pa. Di ba rin ganyan na lang sa basurahan na lang manggaling. Kaya nga sabi ko sa kanila eh, huwag yung gamit ko ang nakawin. Ako nakawin nila. Bibigay naman ako eh. Kahit magpapanakaw naman ako eh. Walang problema yun. Ayaw naman nila ako nakawin. Bakit? Abonado pa sila sa akin. Papakainin pa nila ako. Bilang pa nila akong damit. Bubuhayin po. Bubuhayin pa nila ako. Ano po yung ano eh? Papapaya niyo sa amin. Na mga Sa inyo? kabataan pa lang. Mag-aral muna kayo. Huwag muna kayo mag-asawa. Ang tao hanggat hindi mo nakakasama sa loob ng bahay, hindi mo makikilala ang ugali. Tandaan niyo yan. Yung huli pong asawa niyo. Nagpiti yun. Saan po? Yan, Talisay. Pero ako gusto yun. Ayaw niya umakit. Ayaw niya umalis dyan. Dahil hanggang dito pa yung paagin. Kaso, nakainom. Umit na kayo ng New Year yun eh. last year? Ay, ano naman yun. 3 taon na taong 31. Kayo po mismo yung nakakita na ano siya. At ang tulugan ko dati, doon sa may likod pa. Doon sa may likod pa yun. Kasi may masilayo pa yun doon. Nag-aaway kami yan. Kada may okasyon, Pasko, New Year, nag-aaway kami yan. Ayaw niya yung mapapalayo ako sa paningin niya. Papakainin ka ba laging nasa tabi? Papakainin ka ba lang nasa tulugan ka? Lalabas ba yung pera sa tulugan? Di ba hindi? Eh ako hindi pa pwede sa akin yun. Kaya ang salita ko sa kanya, tama na yung 2 taon tayo magsama. Pagka dating ng 2 taon, mag-iwalay na tayo. Ito pong musilayo na to, hindi naman po nagagalit yung may-ari ko. Hindi naman. Kasi kapatid ko ang nag-aalaga nito. Pag darating ng undas, malinis yan. Lahat ng gamit yan. Labas yan. Walang matitira dyan ni isa. Ang matitira lang dyan yung poong na yun. Yan lang. Tama ko kayo. Bakit po sira yung ano? Yan. Ito po si Dinutas yun. So, may nilagay dyan kami. Yung mismong may-ari nito. Hindi po kayo binabangungot pag nalulog? Hindi. mahimbing na magputulog. Hindi uso saan bagungot. Pag-gising nyo lang doon kayo binabangungot? Oo, pagising. Pagbulat ng mata ko, binabangungot na ako kasi isipin ko ano kakainin. Asa ng panggastos yun. Araw-araw yun. Para kay Virginia, ang tunay na bangungot ay ang paggising sa bawat umaga at paghahanap ng makakain
kesa ang paninirahan sa sementeryo. Sa kabilang sulok ng lugar ay aming natagpuan ang pamilya ni Juana Santos, kaibigan ni Virginia, at isa pang caretaker ng sementeryo na 3 taon nang naninirahan sa himlayang ito kasama ang kanyang 3 anak, ilang apo at asawang sepulturero. Ang tunay kong pangalan, Juana Anyar Santos. Juana. Ano pong parang tinatawag sa inyo? Tinatawag po sa inyo? Joan lang. Joan. Ilang taon na po kayo? Ano na ako, 41. 40. Yung anak niyo po 3. Tatlo. Anong Ang panganay ko, 20, 25, 20, ano, 24 lang. 24, siya 23. Yung bunso Tapos po? puso ko, 16. Magsa-17 ngayon, March 5. Ano po, hindi to po sila pinanganak? Di doon sa bahay namin, pero hindi sila pinanganak. May iba po kayong bahay? May bahay kami sarili. Ano lang kami dito, pinagkatiwalaan lang kami dito sa lugar na to. Dito rin kasi nagtatrabaho asawa ko. Ang trabaho ng asawa ko dito, magbukas, magsara, maglibing, magawa ng nicho. Yun ang trabaho niya. Tapos sasahod siya sa City Hall. Sahod siya ng City Hall. Parang official po. Official talaga po na nalilito. So parang official yung bahay niyo po is pwedeng talaga dito. Oo. Pwede Pinatira lang kami ng ano lang din dito. Ang pinaka-boss namin. 3 taon na kami nakatira dito. Ang trabaho ng asawa ko, 5 years. Kung maiksi ang kumot, matutong mamaluktot. Yan ang tinuro ng kahirapan sa pamilya ni Juan. Sa maliit na silid na ito pinagkakasya ng buong pamilya Santos ang mga sarili sa mga nagdaang taon. Taliwas sa aming inaakala, tumambad sa amin ang makulay at may ilang disenyo na tirahan ni Juana na parabang ito ang siyang nagsisilbing liwanag at init sa naghaharing dilim at lamig sa loob ng sementeryo. Yung panganay ko, dito rin nagtatrabaho. Magsama sila ng tatay niya. Like sa cementerio rin po nagkaayos. So parang ano po yung pinaka-official na ginagawa niyo po dito sa... Dito, dati kasi ako, dating nagwawalis ako dito. Ako, nagwawalis. Sahod din ako ng City Hall. Tumigil lang ako kasi nagkaroon problema yung trabaho ko. Ang nagtatrabaho dito, isang matandang nagwawalis dito. Ang ano ko lang dito, wala lang dito, tambay lang ako, nagluluto sa pagkain ng asawa ko. Parang kayo na lang po yung sumusuporta sa asawa niyo. Pero siya po talaga yung nagkatrabaho. Oo, siya. Pero dati may trabaho ko dati, tumigil lang din ako dahil na walang nag-iiskaso sa kanila. So parang simula po na nag-start yung asawa niyo na nagtrabaho dito, dito na rin po kayong tumira? Oo, dito na. Mula nung pandemic na 2019. So mga ilang taon na po ngayon? No? Tagal na. Tagal na rin po. Tagal na kami dito. Di wala na. Marami din nagsasabi sa amin, di kami natatakot dito. Never kami matakot dito. Matakot ka sa buhay, huwag ka na sa patay. Hindi na bago kay Juana ang kalakaran sa mundo ng kahirapan. Sinasalubong niya ang umaga ng may ngiti at buong pagtanggap. Sa iilang nakatira sa labas, kakaibang ikot ng tiyan ang dulot ng ideya ng paninirahan sa himlayan, ngunit kay Juana, wala nang takot at pangamba dahil ang sementeryo na mismo ang kanilang place of comfort. Dito kasi sa lugar na to, sementeryo to, dito kasi konti lang nililibig. Dalang lang. Dalang lang, hindi katulad ko sa kabila. Kasi sa kabila sa ng sementeryo, maluwag kasi. Maluwag doon, kaya maraming ililibing maluwag. Kasi tsaka dito, wala pang gaanong gawain ng ibang bicho. Puro kasi mula titibagin dito. Kasi yung sementeryo, isa lang yun. Kaya ang asawa ko, kung nagtatrabaho, pag ganito lang. Halimbawa, pag may libing dito, tatakbo asawa ko ito. Pag may libing doon, tatakbo asawa ko. Kaya ang asawa ko may bayad, hindi pa pwede walang bayad. Tsaka dito sa trabaho nito, kailangan kampante na utak mo kasi alam mo bakit. Pag may nagpapalibing dito, may nagagalit pa sa puturero, mas magaling pa sa sa puturero na kung anong oras ang libing, kung anong halimbawa, nalit lang asawa ko, gusto niya ipasok na, siyempre walang break ang asawa ko, naawa ko. O minsan, pinagagalit ang asawa ko, pinagmumura, yan. Minsan, yan ang ginagawa ng asawa ko. Kaya, ang ginagawa ng asawa ko, tiis lang.
Kasi pag wala kang wala kang kakainin kung wala kang magtiis. Kasi dito sa trabaho na to, hindi kasi birong magtrabaho. Kasi ang asawa ko dito, walang nagtatrabaho dito, nabubukas ng patay. Magbubukas siya ng patay. Minsan mayroong open to, may mga sariwa-sariwa, may mga kabuto. Pinagtsagaan niya yun hanggat mabuhay yung anak na makakain na ng maayos. Yun ang gusto lang niya. Ang pagbubukas ng mga nicho, pagkuha ng mga buto ng mga pumanaw, at miski ang masilayan ang sariwang katawan ng mga yumao, ay ilan lamang sa mga ginagawa ng asawa ni Juana. Ipinasilip niya sa amin ng isang silid na tila mayroon pang naiwang isang kapiraso ng buto. Sa paglilibot-libot naman sa ilang parte ng sementeryo, nakita namin ang ilang nicho ng mga nakabukas at tinibag na para umano sa relocation at kung sakali mang hindi na mag-renew ang kapamilya nito. Kabayad ng upa na lumang nicho, lalagay sa box. Dito. Bomb box. Ano pong tawag? Bomb box. Diyan ilalagay ang nicho, ang buto, pag hindi natin nyo. Kahit 10 years, 20 years, ganyan. Tapos itong bago niya to, pag hindi rin na rin yan, tatanggalin din yan, ibang papalit yan. Ilalagay yung luma sa bomb box din. Malapit lang po dito sa inyo yung bomb box. Ayun lang. Pwede dalawang may PVC, 4 na may PVC na may butas na yan. Pwede pong makita. Okay din. May sa likod kasi kulit yan eh. Pero sa dito lugar na to, hindi naman inaabot. Kasi tuyo na siya. Buto na talaga siya. Yan ang pinaka-bomb box niya. Pag hindi siya na-renew ng 5 years, lalagay siya, iba na mapapalit ng palipagong papalit. Pag ni-renew siya ng 5 years, yan pa rin siya. Kakaibang lungkot at bigat ang naging hatid nito sa amin. Ilan ding buto ng mga yumao na hindi na nakapag-renew ang pamilya ang naitambak na sa bomb box. Yung mga lumang nicho na yan, titibagin yan. Pag hindi na contact yung tao dyan, ilalagay siya sa bomb box. I-text na namin yan kung re-renewin nila yan. Kung na-renew na yan, hanapan sila na islap-islap yan na pwede pa taas, pwede sa baba. Ilinipat sila ng ganitong bagong nicho. Ano ang gagawin nila? Ano po yung parang may pinaka-reason po kayo na nilagay dyan? Bagong lagay lang po dyan. Wala na, yan lang. Yan lang siya. Kung meron na pong nagahasa or na like parang na-accident dito. Wala. Wala Wala naman. Safe naman. Bigti lang. Ay, may Ano yan na? Ano be? Nagbigti lang. Nagbigti lang. yung Yung asawa niya rin. Magkano po yung kinikita niyo sa araw-araw? Dito, kasi ang sahod namin dito sa asawa ko, City Hall. Isang 5-20, 3-5 ang kalating buwan niya. Ang pinakabuan niya, 7,000. Tapos yung mga paglilibing niya, maglilibing siyang ganyan, may lilibing siyang tao. Binibigyan siya pag tip-tip. Bawa, 200, 150, yun. Ang pinakamataas sa kanya, 500, yun yung pinakamataas na kanya. Parang tip Tip lang niya sa paglilibing. Kasi siyempre kahit paano mainit, siyempre maawa yung tao, bigay sa kanya. Ito sa kuya, ganyan, pang pang soft drinks mo, pang pagkain. Pero po bukod sa pera pa, binibigyan din po kayo ng mga pagkain, gano'n. Oo, yung mga pinaganoan nila, yung mga chichirya, yung mga biskwit nila, sesto na binigyan din sa amin, kinakain din natin. Kasi sayang din, pagkain din niya, pabubuhay pa rin tayong ganyan, kaysa naman tayo magnakaw. Kumuha tayo ng pagkain na hindi atin, nanakawin natin, di ba? Hindi sa buwan natin sa kapwa, di ba? Ang gawin na natin, kung binibigay sa atin, tanggapin natin, di ba? Kaya sabi niyo po ba na mahirap yung ganitong klase ng trabaho? Mahirap naman talaga sa totoo lang. Kahit anong trabaho mahirap, wala kang makukuha na madaling magtrabaho. Sinubukan niyo na rin pong maghanap ng ibang trabaho? Sa ganyan, Yung maghanap pa po ng ibang trabaho, bukod po dito? depende din sa akin. May sa asawa ko, pero ang asawa ko ayaw niya na. Ayaw na ibang trabaho na gusto niya dito na. Kasi dito siya nabubuhay, dito pakakainin niya ang mga anak niya na magandang trabaho. Diba? Kasi pag ikaw nagtrabaho na hindi maganda, ipapakain mo sa anak mo.
nakakonsensya sa sarili at sa ating mga anak natin, di ba? Totoo. Nakakonsensya tayo. Ay, ano po kayo dito? Parang pinakatakot na experience po. Dito kasi, depende lang din sa sarili mo kung matatakot ka. Kasi dito talaga, meron talaga dito nagpaparamdam at nagpapakita. May nakita na po kayo? Dito, wala. Paramdam na. Parang talaga. Pero hindi ka ginagalaw dito. Basta yung pa nga sila pag nandito sila kami. Parang maingay po gano'n. Maingay na medyo minsan pag ano nga kami dito kasi yan, nakikiyalo sila. Ayan, ganyan. So, paano nyo po sasalubungin yung 2024? 2024, dito na rin. Dito na rin po. Oo, dito. Kasi nung nakaraan taon, doon ako sa mga anak ko sa Sampalpan. Okay. Sarado to. Doon kami. Ngayong 2024, dito naman kami kahit pa paano. Kompleto po kayong team. Ay, yung anak kong panganay, di ko alam kung gusto niya doon pa rin. Kasi maraming tao kasi doon eh. Marami siya babatiin. Eh, sabi ko naman, kahit sabi mo marami kang babatiin, kinabukasan naman, pwede mo naman sila batiin uli. Di ba? Kailangan isama mo ulit sa pamilya. Ewan ko lang kung makikisama sila sa amin. Ngayong New Year na to. So, hindi po kayo kompleto lagi pag nag-celebrate ng Kompleto Pasko rin. or ano? Kompleto rin minsan. Kompleto rin. Mm. So, ano po, may hinahangad pa po ba kayong ibang trabaho? Or kung may gusto pa kayong specific na Pag trabaho? kami tinanggal dito, maghanap talaga ng trabaho sa labas. Ano po yung gusto nyo? Ako marami ako alam din sa ako sa sarili ko sa bahay, labendera, yan, yung mga alam ko yan, kantin, yung mga yan, alam ko rin yan. Napasok ko na yung mga pumat na dalaga ako. Yung asawa ko, pag lumabas siya dito sa lugar ng sementeryo, ang hanap buhay niya talaga dati dagat. Ngayon, yung hindi na nakakahuli, nagbubuti siya. Dati, contraction. Dati, marami din siya alam sa trabaho niya. Kaya niyang gampanan yung sarili niya, maghanap siya ng trabaho na talagang totally kayang-kaya niya. Masaya naman kami. Masaya naman kami kahit dito lang kami. Masaya naman. Minsan marami akong dalaw rito. Yan. So, kung masaya po kayo, masasabi niyo po ba na kontento na rin po kayo sa buhay niyo? Oo, kontento na rin. Kahit sabi mo, wala kami pagkain, ang ginagawa lang namin, upo na lang, mag-aabang kami dalaw rito. Pag binigyan ka 20, 20, pambili ng bigas tsaka ulam na. Kontento na rin kami dito, sa lugar na to. Nasanay na talaga din kami. Para sa iba, hindi ideal ang pagtatrabaho sa sementeryo. Ngunit para kay Juana, ang buhay nilang pamilya sa loob ng 3 taong paninirahan sa Himlayan, kasama ang mga patay, ay walang kapantay. Ano po para sa inyo yung konsepto ng pagiging? Kasi, hindi naman natin yung mamaliit ang mayaman. Kasi ang mayaman, maraming masailan. Maraming namamatay sa mayaman. Kasi mga masasailan eh. Masaya sa pagkain, masaya sa mga dirty. Sa paghihirap natin dito sa lugar natin sa itong squatter natin. Kahit marumi na buhay pa rin ako. Buhay na buhay pa rin. Hindi tayo pinapabayaan ng Diyos. Pag kumain tayo ng marumi, malakas pa rin tayo. Kaya nga yung di ba yung mga nasa labas ng mga may bang ganon-ganon, yung mga di ba, mga grasa, hindi ko lang namamatay sa grasa. Kasi sila kumakain sila kahit marumi. Kinakain nila, di ba? Nabubuhay pa rin sila. Walang namamatay. Ang mayaman kasi, pag maraming masailan, maraming namamatay. So, masasabi niyo po na mayaman po kayo ngayon? Ngayon? Oo, kasi kahit sabi mo ganito, mayaman pa rin ako. Kasi dami kong bahay, yan pina-apartment ko yan. Ang mga apartment ko yan, mga binagaano ko yan. Kaya mayaman ako dito sa lugar na to. Ano po yung pagbabago po na gusto niyo? Pagbabago namin. Pagbabago po sa sarili niyo or pagbabago po sa Pamilya ko. Sa pamilya or sa mundo. Ang gusto ko lang sa totoo na yung pagbabago ng 2024. Lahat kami, hanggat nabubuhay ako, ang asawa ko, hanggat tumanda kami, buhay mga anak ko. Walang maniskasya sa pamilya ko. Buhay na buhay kami lahat. Yan ang hanap sa 24 itong year na to. At sama-sama kami hanggang mamatay kami dalang matanda. Kasi alam mo bakit? Yan din sasabihin sa inyo magulang na. Masarap buong pamilya kahit mahirap. Kaysa sa mayaman. Ang mayaman,
Maraming, hindi natin namamalit ang mayaman. Maraming masasela na hindi nila kayang gampanan ang paghihirap. Mahirap po, kung ano na to, yung ating squatter, di ba? Yung mamalit ang squatter, gano'n, di ba? Ang pangit naman yun. Dapat nakikisama sila. Kasi doon din naman sila bumabaksak sa mahirap. Paano sila lumaman? Di ba bumaksak din sila sa squatter? Kaya lang sila lumaman. Naghanap po sila, nakaipon sila ng ganda. O kaya lumaman din sila. Sa lagay po ng buhay nyo ngayon, ano po yung pwede nyo pong mabahagi sa amin? Mag-aaral ka na maigi. Huwag kayo muna mag-asawa. Ang hirap mag-asawa sa totoo lang. Ang kukunin nyo ng mga bahala kayo kung anong gusto nyo kunin nyo, kurso. Ang gusto ko kunin sa kurso, doktor. Kasi alam mo bakit? Marami kang kitulong sa mga may sakit. Kung ako lang medyo nakatapos, doktor ang kukunin. Kasi meron kasi mga ibang pasyente, ibang doktor na nagagalit sila sa mga ayun, dapat rin sila, nakikir-out sila. Kasi nasahod sila eh. Diba? Nasahod sila. Nakakabigay sila ng kapwa na natutulog. Lalo na pag nanganak, lalo na mga senior citizen, mga matatanda. Diba? Dapat ganun. Ang ginagawa nila sa doktor. Ganun. Kahit ang halila. Alam mo, sa totoo lang mga ganyang buhay namin, kahit ganito lang. Okay na kami kontento. Kahit ganito trabaho namin. Pangarap. Iyan ang tumutulak sa pamilya ni Juana na magpursigi pa sa buhay. Sa maagang pagkamulat si tinatawag na realidad, iba ng level ng kamalayan ang mayroon ang pamilya Santos. Tila hindi alintana ang kahirapan, masayang sinasalubong ni Juana ang umaga ng may ngiti at pagtanggap sapagkat kontento at masaya basta't buo at magkakasama. Hindi makikitaan si Juana ng pagsisisi sa kasalukuyang estado ng buhay at sa halip ay kusa nilang pinipili at tinatanggap ang buhay sa loob ng himlayan. Napagpasyahan na rin naming bisitahin ang Maliksi Public Cemetery 1, ilang kilometro mula sa Maliksi 2, na di hamak na mas malaki sa naunang sementeryong pinasok namin. Dito umano sa Maliksi Public Cemetery 1 ililipat ang lahat ng nicho na nasa Cemetery 2, kaya naman kapansin-pansin ang ilang nicho na natibag na at wala ng laman. Dito ay mas malawak at mas mataas ang bilang ng mga nichong nakalagay, mas maraming espasyo at mas dinadayo ng mga nais bumisita. Ilan lamang sa naabutan naming bisita sa oras na iyon si Grace. Yung name niyo po and age? Grace lang. Ilang taon na po kayo? 26. Sino po yung dinadalaw niyo dito? Matalik na kaibigan and then as kapatid ng asawa ko. Matalik niyo po, matagal na po kayong friend? Since kababata. Gano'n na po katagal siya nung simula nung namatay? Kakaisang taon niya lang ngayon actually. Bago lang po. Pero may pattern po ba yung mga pagdalaw niyo or parang pag naisipan niyo lang po? Pag namimiss siya. Yung napuntahan namin, kami minsan, or kaming dalawa lang ng asawa ko, minsan kami ng family niya, ganyan, or kami ng mga kaibigan niya. Marami rin kasi kami magkakasama minsan. Ngayon, kami lang dyan. Kasi first death anniversary niya, kaya padalaw. Pero naranasan niyo na po mag-New Year or Pasko dito na yung parang dinalaw niyo po siya, ganun? Last year kasi nung namatay siya, New Year sa amin. Then, nung Pasko naman, naulan, kaya hindi kami nakapunta. Ngayon, dumalaw kami ngayon na lang kasi kako. First death niya naman, kaya sinabay na lang din namin yung pagdalaw. First death anniversary niya po ngayon? Tingin niyo po, ano po yung importance ng pagdadalaw niyo sa namatay? Hindi lang naman importance. Kasi once na na-miss mo isang tao, tapos wala na siya sa tabi mo, alam mo naman na, syempre, kung saan mo na lang siya pupunta, nandun lang siya. Yan na lang para sa amin ganun. Ano po yun? Parang
yun na po yung letting go process nyo sa sarili nyo? Wala. Hindi namin siya para i-let kasi mahal na siya, mahal ko siya. Mahalaga na siya sa amin. And then, kasama na namin kasi siya sa buhay. Kami, lalo ako, kasama ko siya sa tagal ko rin nakasama siya. Lalo yung family niya. Opo. Ano po yung nararamdaman niyo every time nadadalaw kayo? Sobra. Umiiyak kami. Lalo, ito, anak ko. Umiiyak siya. May miss na Tito Paul niya. Minsan nananaginip siya, Tito Paul. Nahanap niya. Nasanay po ganun. Sanay lang. Regarding naman po dito sa cemetery na to, nagpapaalaga po ba kayo or nagpapalinis po kayo sa mga nag-aalaga dito? Ganun. Hindi ko alam sabihin ko, pero alam ko nagpapaalaga siya. Nagpapaalaga po siya. Di ba nagpapalinis po kayo? Mm-mm. Ano po yung tingin nyo, like parang, ano po yung importance nun dun sa namatay na? Para sa kanila, yun na lang kasi yung kalinisan nila. Kaligayahan nila na makitang malinis yung kanila. Opo. Siyempre, alam naman natin may spiritual dito sa paligid natin. Opo. Kaya parang nasisiyan sila pag nakita nila maaliwalas yung kanilang libingan, kanilang bahay, ganun. Parang respeto at pagmamahal na lang din po. Yan na lang din ang inaano nila. Parang, siyempre, parang pag binasura mo na sila, nonsense na. Diba? Pag kinalimutan mo, nonsense na. Ano po yung parang pinaka-message nyo dun sa namatay? Yung huling habiling niya sa amin. Na wag na lang gumante. Magmahalan na lang din. Give chance to another. Ganun siya. And then, sabi niya, babantayan niya naman daw kami. Yun lang. Tila isang panibagong mundo ang aming nadiskubre nang pasukin namin ang himlayan ng mga patay. Muli na namang nagkaroon ng dahilan upang imulat ang isip at mga mata at obserbahan ang nangyayari sa lipunan. Ilan lamang sina Virginia, Juana at Grace na may iba't ibang istorya ngunit pare-parehong lumalaban para mabuhay. Sa bawat araw na kanilang ginugugol kasama ang mga patay, siya ring matututunan ang malasakit at pagpapahalaga sa buhay. Nakikita sa kamatayan ang panibagong pag-asa ng buhay. At siya ring bigat nito sa mga taong naiwan. Ito ay isang paalala na dapat nating pahalagahan ang bawat sandaling binigyan tayo ng buhay. Maging ang sanhin man ng pagiging buhay ay ang pagkapit sa mga patay. Ako, si China Faith Saison, at ito ang Kapit.